Mapusong araw sa iyo. Welcome sa Usapang Puso sa Puso, brought to you by the Philippine Heart Association. Samahan niyo kami para sa iba't ibang heart health advice, facts at mga kwento. Make sure to watch and listen because your heart matters. Isang mapusong araw mga ka-UPP. Welcome again sa isang na namang episode ng Usapang Puso sa Puso. At heto na naman ako, Doc Luigi Segundo, ang inyong UPP host for today. Mga ka-UPP, nasa opisina man kayo ngayon, nasa biyahe, nasa bahay, or nasa labas kasi nasa Spotify tayo. Ano? Kailangan ninyo talagang tumutok sa episode natin ngayon. At habang kayo ay gumagawa ng paraan para malamigan, ang init kasi ngayong summer, no? Sabayan ninyo po ng pakikinig o panonood sa amin. Kasi baka ito nang hinihintay nyong sagot o kalinawan sa inyong mga fears, doubts o mga agam-agam. Mga ka-UPP, our topic for today is quite mysterious for many. Dahil may mga pagkakataong naririnig natin ang mga ganitong kaso kung bakit ang ilan ay hindi na nagigising sa kanilang pagtulog. Ang hinala, base sa mga investigasyon, baka raw binangungot. Kaya naman ngayon, kasama natin ang isang ekspertong doktor at mananaliksik tayo sa pangyayari o kondisyon na ito. Talakayin natin kung ano nga ba ito at paano ito nangyari kasama si Dr. Giselle Hervasio. Welcome, Doc G, to UPP, and please say hello to our listeners and viewers, mga ka-UPP natin, Doc G. First of all, hello, Doc Luigi. Hello, mga ka-UPP. Sana po ay nasa magandang kalagayan kayo ngayong umaga. Thank you, Doc G, for being here. Now, Doc G, huwag na nating patagalin. Let's start with introducing the topic. For many, bangungot is a mysterious phenomenon. Kaya simulan natin sa background. Bangungot has been documented in the Philippines for over a century. Originally, we heard about it in local folklore. Kaya I'm excited, pwede natin siguro for this episode, i-bridge natin yung science and culture today. Kaya naman medyo gagayahin ko muna si Kuya Kim para maghahatid sa inyo ng trivia. So ipipeg ko muna siya. Alam nyo ba guys na ang term na bangungot ay galing sa salitang Bisaya bangon, meaning to wake up, at ungol, meaning to moan or grimace. Yun kasi yung naririnig natin habang natutulog sila. No? Sa mga unang kwento, ginagamit ito para ipaliwanag ang mga nakakakilabot na panaginip kung saan sinasabing parang may paranormal na nangyayari. Pero ngayon, we're here to debunk some beliefs and pinpoint what's fact and what's myth. Tama nga ba, Doc G? Yes, Kuya Kim. Doc Luigi. Totoo na sikat ang bangungot pagdating sa Filipino culture. In fact, sa pag-ikot namin, walang Filipino na hindi nakakaalam kung ano yung bangungot. However, tama ka, kailangan natin itama yung mga fake news na iba para maging mas scientific naman ang pagkakaintindi natin dito. Ang daming folklore mula pa nung early 19th century, akala nila evil spirits. For example, evil spirits ng babaeng galit sa lalaki. Kaya daw lalaki primarily yung ina-atake, no? Pero iba pang mga fake news ay inakala nila for a while na dahil sa patis. Kasi common nga siya sa mga Asian population, mahilig sa patis ang mga Asians. However, hindi rin totoo ito. Kasunod, napansin na common sa mga umiinom. Kaya sabi nila, baka yung epekto ng alak, lumalaki yung puso. Narinig nyo na siguro yung berry-berry. Yung berry-berry, lumalaki yung heart, tas kaya daw namamatay. Disproven na rin po ito. So, sa ngayon, iba na, mas scientific na ang explanation for bangungot, and I suppose i-discuss natin yun a little later. So, makinig kayo, ha? Pero, i-emphasize natin yun, Doc G, kasi nagiging colloquial term minsan yung bangungot. And medyo loosely term na basta naginip ng masama, bangungot na yung tawag. Sa ngayon, iba po yung pag-uusapan natin. Yung bangungot na sakit na potentially delikado at nakamamatay. Correct. Kasi may colloquial term rin na binangungot, ibig sabihin na naginip ng masama. Pero yung totoong seryosong bangungot, nakakamatay. Usually, hindi nagigising yung
yung biktima, not unless madala siya sa ospital at ma-revive doon. So nabanggit ni Doc G yung patis, yung sa alcohol, kahit sinasabi namin sa PHA puso muna, kailangan pa rin yun in moderation kasi it can lead to other diseases na bara ng artery ng puso. Yun yung mas common. Ito pong bangungot, hindi masyado common, Doc G, pero kailangan natin aralin. No? Can you tell us more about kung gaano siya ka-common, ano yung mga studies na alam na natin about bangungot? Oo. Actually, kaya naging sikat worldwide yung bangungot. Noong 1950s, yung US Center for Disease Control reported an increased incidence of sudden unexplained death among migrant workers from Southeast Asia, particularly those from Laos. And those victims were found dead in their sleep. So, syempre, yung US CDC conducted autopsies and strangely, normal yung mga autopsies. These results were reflected in autopsy studies conducted here in the Philippines as well. Normal yung autopsy studies. Pero itong latter day data natin would support that. In fact, in 2014, yung grupo natin, and kasama natin dito mga ibang PHA members rin, disproved na for the longest time, naging parang usap-usapan na baka pancreatitis daw. So, inimbestiga namin, bakit naisip na pancreatitis ang pinanggagalingan? Siguro, dahil normal yung autopsy, pagtingin nila sa pancreas, medyo kulay pink, no? Doon na lang nila itinoon ang pansin. Pero, nung further inaral ito sa UP College of Medicine, inaral under the microscope, wala naman palang pancreatitis. Hence, definitively, nung 2014, na-prove na natin na hindi pancreatitis. So kung hindi pancreatitis at normal yung autopsy at biglaan ang pagkamatay, by deduction, parang nag-lead yun sa conclusion na baka arrhythmia. Kasi yung arrhythmia po ay abnormal na tibok ng puso na pwedeng nakakamatay. Kasi masyadong biglaan eh. Isipin nyo, majority ng victims, healthy, bata, mga breadwinner, tapos matutulog, hindi na magigising. Pag ganun kabiglaan, ang unang-unang tinitingnan, of course, is yung puso at specifically yung electrical system ng puso. Kaya po parehong electrician po yung kasama nyo ngayong araw na to, no? So, tama, Doc G, no? Doon natin establish na hindi ito pancreatitis. Kasi Hindi nga ito po, pancreatitis. marami po na nabangungot at kagaya po ng sabi ni Doc G, hindi lang to sa Pilipinas na balita, na aral natin na medyo common sa Southeast Asia. Papakita natin mamaya sa mapa kung saan yung mga maraming nakikitang bangungot, no? Doon natin na-establish, hindi siya abnormal anatomy, hindi po siya pancreatitis o mga vitamin deficiency na lumalaki yung puso, ano. At nagfo-focus tayo irregular heart rhythm, no. So, ito nga ba some form of hereditary na mamanang peligro or risk? I'm sure yung mga nag-usap-usapan na tungkol sa bangungot, meron silang napapansin na minsan may mga pamilyang may higit sa isang namatay sa bangungot. So, ang sagot sa tanong mo, yes, in a small percentage. Hindi naman po lahat. Siguro mga 20 to 30% ng bangungot ay maaaring nasa pamilya o namamana. At yun ang kailangan natin pag-usapan mamaya. Pero bago natin siguro i-introduce yung research na ginagawa, no? May gamot ba? Siguro yun yung pag-usapan natin. Kasi nga, karamihan ng mga historical na data kung saan marami na tayong nalalaman. Siyempre, namatay na sila. Ang gusto nating gawin, ma-identify itong mga to at mabigyan ng lunas. Ano nga yung pwede natin gawin, Doc G? Kunyari, alam natin, identified natin na baka merong lahi ng bangungot. Ano nga ba yung mga klase ng sakit na maaari nating ma-prevent ang sudden death? So, kung nasa pamilya, pwedeng gawa ng ECG, yung mga kapamilya, mga miyembro ng pamilya. Kasi minsan, hindi parate, pero minsan may warning sa ECG na potentially high risk ang kapamilya sa bangungot. At meron pwedeng gawin about it. Ikalawa,
yung mga binangungot tapos swinerte na na-revive at nagising. Hindi yun madalas kasi usually pag nagkaroon ng cardiac arrest, it takes time bago makarating sa ER. Pero let's say swertihin na na-revive at nagising, pwede silang ma-screen for something like a pacemaker. Ang tawag po defibrillator na nilalagay sa ilalim ng balat para maiwasan na maulit yung bangungot. Maisingit ko rin, congratulations sa PHA kasi nilalakad ng PHA yung AED, Ambulatory External Defibrillator. Sa mga nag-travel na po sa abroad, ito po yung nakikita natin sa airport, sa mga public places, sa malls. Kasi very important yung defibrillator. Let's say may inatake, pwede niyang ma-revive yung victim. Oh, good na na-emphasize ni Doc G yun kasi gusto natin hindi lang sa bangungot o yung isang pwedeng cause, yung Brugada syndrome, no? Marami pong pwedeng mag-lead to cardiac arrest. Correct. Isa na nga ito yung bangungot. Ang pinaka-common siguro yung alam natin na heart attack. Kapag mag-lead sa complication na cardiac arrest, at least alam po natin pwedeng gamitan ng defibrillator. Yung pong binanggit ni Doc G na parang special pacemaker, yung implantable cardioverter defibrillator. Kung identified yung pasyente na may risk na maulit ang cardiac arrest, pwedeng kabitan nun. No? But bukod sa ICD or implantable cardioverter defibrillator, meron nga bang potential na mga gamot pwedeng gamitin kung diagnose ka may Brugada syndrome? Sa mga clinical practice guidelines, nabanggit ang quinidine. Yung quinidine ay isang sodium channel blocker. Pwede itong pangdagdag sa ICD. Okay. Kumbaga, hindi siya ginagamit mag-isa, pero in combination with the ICD. So, importante po talaga may defibrillator, yung ICD. Makakatulong lang magbawas ng maraming shocks kung maraming shock na yung pasyente na may ICD. May ginagawa ba tayo ngayon na pag-aaral para dito, para sa mga kababayan nating Pilipino na maaring nasa peligro o meron na tayong, meron ng mga kamag-anak na maaring nabangungot, Doc G? Yes. Actually, noong 2023, na-establish yung tinatawag na Philippine Bangungot Program. Kasama po dito ang maraming ahensya ng gobyerno, katulad ng PGH, yun po ang command center ng Philippine Bangungot Program. Pero kapartner rin po natin ang Philippine National Police Crime Laboratory, ang Philippine Heart Center, kasama din po ang Department of Health, ang East Avenue Medical Center, at iba pang mga DOH hospital, ang LGU ng Quezon City as a possible model LGU. So, ang layunin ng programang ito is maisaayos ang pagmamanage ng bangungot at ng mga pamilya ng binangungot. Kaakibat ng program na to, may dalawang project. Yung Bangungot Project at saka yung Brugada Project. Ito naman po yung mga research arm ng Bangungot Program. Funded naman po ito ng PCHRD ng DOST. Ang layunin naman ng dalawang projects ay malaman kung ano yung mga genes na responsable para sa dalawang kondisyon na ito. And ang magiging end result ng dalawang research na to, malaman ano ba yung mga genetic variants o mutations na nakikita among Filipinos. Kasi pag nalaman natin kung ano ito, pwede tayong mag-design ng special Filipino-specific na genetic kit para pag may namatay in the future of bangungot, pwedeng screen po yung pamilya. At pag may na-diagnose ng Brugada, na-mention mo earlier, Doc Luigi, yung Brugada, pwede silang ma-manage using the genetic results. Kung kayo ngayon na nanonood at sinususpetsya nyo, may kamag-anak kayo na baka nabangungot, no? Paano nga ba sila makakapag-participate? Kunyari, may recent o kaya merong sinususpetsya sila na yung kamag-anak nila baka bangungot yun? So, explain ko yung sa dalawang projects, no? Yung sa Bangungot Project, kailangan po kasi kunan ng dugo yung binangungot. So, necessarily, either sa emergency room or do sa barangay kung saan siya inabutan, kailangan matawagan na po yung team. Ipa-flash po sa screen yung QR code ng team para agad-agad po silang mapuntahan, ma-screen at malaman kung qualified po sila sa Bangungot Project. Ang mga benefits po para sa mga mag-qualify
ay mapoprovidean sila ng pre-test and post-test genetic counseling. May explain sa kanila kung ano yung purpose ng genetic screening, may explain sa kanila kung ano yung magiging resulta ng eksaminasyon. In addition, kung may ma-identify na high risk sa pamilya nila, maililink up sila with the PGH or Philippine Heart Center to screen for possible ICD implantation. Kailangan po tawagan kaagad yung team para mapuntahan at ma-screen for bangungot. Ngayon, ibang usapan naman yung Brugada syndrome. Yung Brugada project kasi, may ECG finding yon eh. So, kailangan pong ma-diagnose ng doktor na meron pong Brugada syndrome yung pasyente at sabay i-refer po sa team for the same genetic screening. Ito po ngayon yung QR code na nakikita ninyo kung gusto niyo pong marami pang malaman. At may Facebook page din po, ang Philippine Brugada Project at ang Philippine Bangungot Project. Isa sa mga alam natin na ngayon na related sa bangungot, baka yung iba sa inyo nag-google kasi na dati pa, yung tinatawag natin na Brugada syndrome. So pag-usapan lang natin, kasi ang alam natin lahat, cardiac arrest, heart attack, may isa rare, pero importanteng malaman natin kasi nga, nabanggit natin kanina sa Southeast Asia, so kasama tayong mga Pilipino, maaari na at risk tayo o nasa genes natin yon. Paano nga ba na-diagnose yung Brugada syndrome, Doc G? Oo. So kung ang bangungot, unang nalathala sa medical literature noong 1917, ang Brugada naman, unang na-publish noong 1992. By the three Brugada brothers, mga Espanyol. Sinasabi na baka ito yung Western counterpart ng bangungot. In fact, may mga ibang mga mananaliksik na inaakala nilang pareho yung dalawang kondisyon. However, strictly speaking, siguro malaki yung overlap, pero hindi naman sila parehong-pareho. Ang kaiba ng Brugada, let's start first with the similarities. Yung similarity is pareho sila pwedeng pumunta sa sudden cardiac death. Pareho silang normal ang puso. Pag in-examine yung puso, either by autopsy for bangungot or by diagnostic exam for Brugada, usually walang nakikitang findings sa puso. Ikatlong similarity, pareho silang namimili or parang preferentially seen sa mga young males and mas marami among Asians. Ang difference is yung Brugada may warning sa ECG. Meron peculiar pattern sa electrocardiogram that identifies or diagnoses an individual with Brugada syndrome. And it is particularly this ECG pattern which allows a window for intervention. Kasi kung meron ka ng warning symptom, katulad ng pagba-blackout o pagkakaroon ng convulsion na mabilisan lang or palpitation, tapos nakitang may ECG pattern ka, yun na ang hudyat para malagyan ng ICD. At itong ICD na to ay life-saving. Kasi sa pamamagitan ng ICD na to, na pipick up kung nagkakaroon ng arrhythmia or irregular heartbeat na delikado, yung pasyente at nagde-deliver ito ng life-saving shock. So, malinaw po yan. Ha? So, yung mga possible na senyales na baka may Brugada syndrome, syempre yung pong alam natin na kanina, yung sudden death sa kamag-anak siguro, in particular, young male na hindi naman na-aksidente, na wala namang sakit bago nun. Nasabi ni Dr. Giselle, yung blackout, nahihimatay, no? O kaya convulsion, hindi po kasi lahat ng convulsion, epilepsy. May mga arrhythmia na convulsion po ang presentation. At mas madali na da-diagnose kung makita nga po yung ECG. So yun po yung paraan para ma-screen at malaman kung candidate nga po sa tinatawag na implantable cardioverter defibrillator. Pareho nga ba o related ang bangungot at ang Brugada syndrome? Maraming nag-aakalang pareho sila. However, isa rin yan dahilan kaya natin ginawa yung pag-aaral. Gusto natin ma-compare kung pareho nga ba sila. For example, in terms of genetics, yung genes, no? Pag titingnan mo yung mga nakalathala na, sinasabing yung sodium channel gene ang affected sa both conditions. However, maaring hindi sila eksakto pareho kasi for example sa Korea, nakita nila
may problem pala sa muscle ng heart, yung right ventricular cardiomyopathy. Pag sinabing cardiomyopathy, it's a disease condition affecting the muscle of the heart. Malaki yung puso at mahina. Oo. So, maaaring hindi sila eksakto pareho. Pero ang gagawin natin, both sa bangungot at sa brugada, aaralin natin kung ano yung mga genetic variants o mutations at i-compare natin. At ang isa pang difference is, sa ngayon, yung mga nalagyan na, for example, ng defibrillator abroad, ito mas advanced knowledge to. Tapos nakikita na napakadalas nag-fire ng defibrillator nila. Nagkakaroon ng option for yung tinatawag na ablation. Ablation, ano naman yon? Iba pang treatment yon using a catheter na ipinapasok sa puso at kinocauterize o sinusunog yung pinanggagalingan ng arrhythmia. So, hindi sila eksakto pareho. May mga similarity, pero yun ang isang pwede natin ma-uncover dito sa pag-aaral na to. So, parang nakakatakot siguro sa iniisip ninyo, no? Pero ang maganda dito, meron na tayong ginagawang paraan para makatulong sa mga kababayan natin pag-aaral at para ma-link natin sa possible treatment na ginagawa naman sa Pilipinas. Nagkakabit naman po dito ng defibrillator at may mga ilang hospital na rin po na kaya gawin yung tinatawag na ablation. Dahil sinabi natin, pag-uusapan din ngayon yung Brugada syndrome, alam ko, siguro may mga ilan sa inyo na may kilala o pasyente mismo na may Brugada syndrome. Kasi sabi natin, hindi yun parang bara sa artery ng puso, no, walang kinalaman sa hypertension, diabetes. Pero may mga paraan din yung mga pasyente na may Brugada syndrome para mabawasan yung peligro ng cardiac arrest. Ano nga yung pwede niyang gawin, Doc G? Tama ka, Doc Luigi, na hindi ito lifestyle-related condition. Ang mga pwedeng gawin ay, unang-una, iwasan yung high temperatures. Kasi nakita sa mga pag-aaral na mga taong may brugada na nilalagnat ay mas predisposed to having arrhythmias. So, agapan, kung may lagnat, uminom ka agad ng paracetamol, mag-tepid sponge bath ka agad, inom ng maraming tubig. Yun ang isa. Ikalawa, nakita rin kasi na although hindi naman alcohol or heavy meal ang nagtitrigger, pag nasa-stretch po yung bituka masyado, yung mga may brugada, mas prone rin magkaroon ng arrhythmia. So siguro, dun papasok yung moderation in lifestyle, no? Wag kakain ng sobrang dami or gawin mas maliliit na meals. So ang ikatlong factor siguro is yung stress. Nakita kasi na, remember na mention ko earlier, yung mga migrant workers sa US was one of the groups na dun unang na-identify na higher risk of sudden unexplained death. Pero nakita rin na once they had adapted to the local culture, nabawasan ang risk of sudden death. So, yung paraan ng pagmamanage ng stress ay napaka-importante rin. And siguro ang pinanggagalingan rin ng stress sa marami sa atin, yung sense natin na wala tayong control sa mga pangyayari sa buhay natin. Tama rin po yung PHA Puso muna, no? So, while specifically for Brugada, iba yung mga aspeto nito. In general, unang-una yung pasyente na may Brugada syndrome na hindi naman ibig sabihin wala itong risk na magkambara ng artery ng puso. Ayaw mo nang dagdagan yung sakit mo, no? So, kailangan pa rin yung prevention. So, ugaliin nyo pong i-review yung sinasabi namin, PHA Puso muna. At itong mga aspetong ito nakakadagdag din sa pasyenteng may brugada na magkaroon ng maraming arrhythmia. Siguro importante rin, Doc G, chine-check yung ICD. Baka yung iba nakakalimutan magpa-check up kung may defibrillator, may regular check-up po na nire-recommenda. Tama? Correct. Kasi parang computer yung ICD, may maintenance, may preventive maintenance required. Yung mga may ICD, hindi po tapos ang kwento porket nalagyan na po kayo ng device. Required po yung every 6 months na check-up sa ospital na may kapasidad na gawin ito, katulad ng PGH at Heart Center. Siyempre, hindi kumpleto yung UPP natin kung wala ang ating mga media partners. So without further ado,
pasok po yung ating media partners at ready na po tayo, si Doc G, sa mga questions. The first question is coming from... Good morning po mga doctors, Philippine Heart Association. Hello, hello po. I'm Bel Surara from Radyo Aguila of Net 25 and my question is, yun po bang sleep apnea ay may kaugnayan sa tinatawag na bangungot? Thank you so much po. Thank you for that question. Doc G, anong sagot? Naintindihan ko kung bakit napapagkamalan na sleep apnea yung bangungot kasi pareho yung tunog nila parang Hilik humihilik. saka yung ungol. Correct. Pero ang findings ay hindi naman nakakamatay ang sleep apnea Bumababa lang yung oxygen. Pwedeng may komplikasyon ng sleep apnea sa puso in terms of ibang klaseng arrhythmia, yung atrial fibrillation na siguro papag-usapan ni Doc Luigi sa ibang episode. Pero hindi siya nagre-result in sudden death. So magkaiba po. Magkaiba at magkaiba rin po ang gamutan, magkaiba rin po kung paano din na-diagnose. Meron pong sleep study na tinatawag kung humihilik po yung mga kasama ninyo. Ang second question po natin is coming from... Thank you for that question. Doc G, emergency measures daw na pwedeng gawin. Dito na pumapasok yung need sana natin for the AED, yung automatic external defibrillator na nilalakad pa ng or nilalabi pa ng PHA sa Kongreso. Pero short of that, kailangan po itakbo kaagad yung pasyente sa emergency room. If ever may pwedeng remedy na gawin along the way, yung CPR. tinatawag na precordial thump. Ibig sabihin po nun, isang malakas na suntok sa dibdib, pero isang beses lang po. At hindi dapat ma-delay ang pagdala ng pasyente dahil dito. Siyempre, kung na-recognize nyo dahil tinuturo natin ang CPR, na-arrested yung pasyente, at marunong kayong mag-CPR habang papunta po sa ospital o habang papunta sa lugar na may defibrillator, dapat nagsi-CPR. Yung next question po natin is coming from... Thank you for that question. Doc G, tama nga kasi yung healthy and young individuals. Ano nga ba ang masasabi? Bakit sila ang mas at risk? Siguro Doc Luigi, dahil nga potentially namamana ito Usually yung mga genetic conditions o yung mga familial conditions, bata pa lang nagmamanifest na. However, sabi nga natin, hindi naman 100% namamana. Pero yung sa mga namamana, early nagmamanifest ito. Meron pa tayong next question and this question is coming from... Thank you. Yung heavy eating, iniisip ba kayo yung cause ng bangungot? Tama ba yun, Doc G? Katulad ng sa sleep apnea, naintindihan ko rin bakit ito ang naiisip ng ating mga kababayan. Mangyari, marami sa mga binabangungot after nila kumain o uminom, tas natulog sila, hindi na nagigising. Pero proven rin po na hindi po ito ang cause ng bangungot. However, nakita rin po na pwede po na-trigger ito. Kumbaga, hindi siya yung cause, pero siya po ang nagli-lead na mangyari yung bangungot. So, napag-usapan natin earlier, yung healthier eating habits and yung advice natin regarding alcohol. Ito magandang tanong to. And this question is coming from... Thank you. Paano nga ba natin mapapalakas pa ang Philippine Bangungot Program? Sa 2 years na na-establish itong Philippine Bangungot Program, na-realize namin na kailangan natin yung tulong ng lahat ng tao. Kaya nga nag-establish ng multi-agency network. Hindi kaya ng isang ahensya lang o isang universidad lang. Kailangan tulong-tulong ang mga government agency, DOH, DILG, PhilHealth. Kailangan rin yung tulong ng mga specialty societies tayo sa Philippine Heart Association, Philippine Heart Rhythm Society, mga LGU katulad ng Quezon City, mga public hospitals like PGH, Philippine Heart Center, and most importantly, ang public natin. Kailangan po natin ang tulong ninyo. Sana po sa pamamagitan ng programang ito, na iparating natin yung interes at ang potential na pwedeng marating ng programa. Pag nalaman po kasi natin kung ano ang mga genes responsable
sa bangungot at brugada sa mga Pilipino, in the future, pwede na po itong magamit in a practical manner, no? After autopsy, molecular autopsy yung tawag doon, sa pagmamanage ng mga cardiologists sa mga pasyente nilang may brugada. Pero it all starts with reaching out. So, sana po kung meron kayong gustong i-refer, balikan lang po yung QR code. Maraming salamat po. So, tulungan niyo po kami ha. Kung kayo sa tingin niyo merong pasyente na maaari isama sa ongoing research, pinakita namin yung QR code, pakita natin uli. At may mga Facebook pages po kami. At least ma-spread yung kamalayan about bangungot and brugada. And finally, this question is coming from Thank you for that question. Importante naman talaga yung sa stress. Anong sabi mo, Doc G, about stress and anxiety? Oo, ang stress and anxiety, lalo na ngayon, after ng pandemic, di ba, maraming nagkaroon talaga ng anxiety, ay napakahalaga sa pananatili ng ating kalusugan. As far as bangungot, yes, na-discuss natin earlier, ang grabing stress pwede talagang mag-trigger. Hindi ito yung cause, pero pwedeng mag-trigger ng bangungot. Mabanggit ko rin, meron tinatawag na stress cardiomyopathy. Yung stress cardiomyopathy, ito yung tinatawag na heartbroken syndrome. Pag ganun level ng stress, pwedeng biglang maapektuhan ng puso, pwedeng ikamatay. Hindi lang tuwing Valentine's nangyayari yung broken heart syndrome. Ha? So, importante rin kaya kasama sa ating PHA Puso Muna, umiwas sa stress. Thank you, Doc G, for joining us today for this episode of UPP. Sana marami kayong natutunan. So, ang bangungot ay isang sakit na maaaring nakakamatay pero may paraan para maiwasan ng pagkakamatay dahil dito. Meron po tayong ongoing studies o projects para dito. Sana po ay tumaas ang kaalaman at kamalayan dahil ito po yung first step. Yung awareness is first step. So again, puntahan po natin yung mga Facebook pages natin, no? At hindi man po ito very common, yung pong ine-emphasize natin ngayon na PHA Puso Muna, importante pa rin. Kasi yung ibang aspeto dito nakakatulong sa bangungot at sa pangkalahatan sa heart diseases. Thank you and see you for the next one. Thank you, Doc G. Thank you, Dr. Luigi. Thank you, everyone. Thank you.